Yes, eto na. So ipakilala na natin, Tel, ang ating mga speakers for today na mag-aayos sa atin ng napakagandang balita. Ayan, unahin na natin. Wow, may pasok-gitay ka po. Nagsarili daw. Sorry din nila. Ayan, so ating makakasama natin ngayon no, na magbibigay sa atin or maghahatid sa atin ng mga magagandang balita. Wow, encouragement. Ayan, so unahin na po natin ang kanilang core leader, ang core leader ng King and Queen Elites, Team King and Queen Elites, nabubulal ako, International, ang kanilang senior coach, nag-iisa, Ma'am Jenny Roy Magdaco. Ayan, of course, makakasama din po natin dito ang upline, Amy Amado, pasok, and of course, ang ating upline, Sir Marco Sembulan. And lastly, ang ating MVP upline na si Sir Felix. Sir Felix, ayan. Ayan. Pares. Thank you so much. Ayan, nagsilabas na ating mga grabe. Ang maganda at magwapo naman. Ayun. Pak na pak si Ma'am Amy. Pak na pak, syempre. Ayan. So, iiwan na po namin sa inyo ang stage. Wow, stage. You know? Ayan, sa ating mga King and Queen Elites. So, good luck. And break a leg. Break a leg. Ayan, good luck talaga. No? Good luck. Yes, good luck to us. Ayan, hello po. Ayan, good morning. Good morning, everyone. Ayan, so, ayan, keep on sharing our link po before we start. Ayan, so, mas marami po tayong viewers, mas marami po tayong chances din po na mamigay at actually mamimigay din po kami. Ayan, mamimigay kami ng sheet mask. Ayan, sa mga magko-comment po sa amin at mag-share ng mga thoughts po nila or makikisaya po sa amin dito. Actually, sige, mag-introduce po muna ako, no? By the way, ayan, I'm Jenny Magdaco po, no? Senior coach and founder of King and Queen Elites. Ayan, so this time, before we start, syempre babatiin ko muna ang ating mga BODs. Ayan, so syempre kay Tatay Press, hello po. Ayan, kay Mami Press, Daddy Mayor po pala, kay Vice President Santi. Ayan, sa Dubai, hello po. Ayan, shout out po. Ayan, so may team din po tayo dyan sa Dubai. Yun. So, and also sa ating General Manager, may sakit po ata si Ma'am Nina, na overwork po ata kahapon. Ayan, thank you so much for this opportunity. Ayan, para sa team po namin na makapag-present live. Ayan. So makapakinggan po kami, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakaka-nervyos. Artista na talaga tayo. Artista na kami. So syempre, thank you so much din po syempre sa ating STM family. Ayan, especially kay Sir Daniel, kaya sa ating host. Ayan, kay Sir Norbert and kay Ma'am Tel. Thank you so much. Yun. So, ayan. So marami na ba tayong viewers, Ma'am Amy? Marami na ba? 39 na, ma'am. 39 na. Kung nakaabot tayo ng 50, mag-start na tayo. Kaya please share our link. Ayan. So, pabuti naman natin ng 50. Malay mo pagka nag-50 yan, 50 ang isi-share na ang pamimigay na sheet mask. Yes! Wow! 44 naman, 44 na tayo. 44 na ba? Kaya pati mga kamag-anak. 48 na, dalawa na lang. Ang bilis bumilis bigla, may sheet mask na. Management na 55 na, 55. Ayan. So, mag-share din kami. Ayan. Ng mga sheet mask. Ayan. Thank you. So, ayan. So, paano ba? Simulan na ba natin? Yes, ma'am. Yes. O, magpapakilala po muna ako. Siyempre, hindi lang po ako ang inyong magiging host for tonight. Ayan, makakasama ko ang aking mga maganda. Isa lang siya no? Maganda at nagagwapuhang. Ayan, core leaders and my co-founder. Yan. So, unahin ko syempre ang aking co-founder ng King and Queen Elites, none other than Ma'am MPP Upline Amy Amado. Ayan. Good morning po mga misis. Narinig nyo na ba yung balita
na may good news ako sa inyo. Sabi ko sa inyo, artista na ako eh. Ayan, ako po si Upline Amy Basco Amado ng Tondo, Manila po. At ako po ngayon ay kasama sa naimbitahan ni Ma'am Nina. Thank you very much po sa opportunity na nibigay po sa aming team. Andito po kaming lahat. At syempre po sa lahat po na nandito po sa FB Live, stay tuned po. Meron pong chance na manalo po tayo ng booster package na ibibigay po ng ating office po ng LLIC. And syempre po, hindi mawawala dyan na pasabog namin ni Ma'am Jenny na sheet mask po sa lahat po ng mga magagandang comments dito po sa ating link. Ayan. Stay tuned everyone. Thank you po. Back to you, Ma'am Jenny. Thank you so much, Ma'am Amy. Very vibrant. Always energetic. At tinalo ko sa kapal ng lipstick. Pulang-pula. Mag-isa lang ako dito. So, ayan. So, syempre, kung meron mga queens, meron ding mga kings. Natagpuan na namin ang aming mga hari. Yan. Yes. Buti na lang wala si husband dito. Sabi ko aming mga hari. Ayan. So, unahin natin ang ating machong-machong upline Felix Bartolome. Sir Felix! Ayan, good morning po sa ating lahat. Thank you, Ma'am Jen. Ayan, my name is MPP Upline Felix Bartolome. I'm from Bulacan. Ayan, meron po ba mga taga Bulacan dyan? Shoutout po sa inyo. And shoutout din po sa lahat po ng ating viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout din po sa mga kababayan natin na nanonood po sa ibang bansa. Shoutout po kay Bay Santidayo, nasa Dubai po siya ngayon. Ayan. And stay lang po kayo sa ating usapan. Napakaganda po ng ating pagkukwentuhan ngayon. Mag-share po kami ng aming experience, mga wisdom, knowledge about our business. Ayan. And shoutout din po sa ating mga BODs, mga GUBs, GAU, and mga STM officer po natin. Ayan. So stay lang po tayo, please. Now, please share our FB Live para po mas marami po pong makapanood sa atin at mas marami po pong matuto sa gagawin po natin ngayon na training. Ayan. Back to you po, Ma'am Jen. Yan. So, thank you so much. Nakakatuwa, no? Ang dami nating, viewers ngayon kung saan Luzon, Visayas at Mindanao po talaga. Ayan. Si Ma'am Belinda Beles, Ma'am, from Dublin. Ayan. So, syempre, last but not the least, ang aming pinagmamalaking car achiever ng aming team, none other than ang napakagwapong upline Marco Simbulan. Yes, thank you so much, Senior Coach Jen, ang ating nagagandahang mga queen. Grabe, no? So, ako po si Marco Simbulan from Gapan City, Nueva Ecija, one of the mobile product provider po ng ating company at certified upline din po. So, shoutout po sa ating mga BODs, sa ating mayor, kay founder po, kay Pres Mariel, kay VP Santi, kay VP Ana, kay VP Leo, sa ating board of chairman of the board, si Sir Dave po, at sa ating pong GM Nina, get well soon po. Siyempre po sa ating mga STMI. So thank you so much po sa pagtulong sa amin na pag-set up nitong year na to. So kay Sir Daniel, di ba? And siyempre sa ating mga GUB director, especially sa aming napakagwapong GUB mentor. Yes. Si Sir Chief, ang Sir Chief po ng LLIC, Director Romel Intacto. Ayan, alam ko po, nandiyan yan, nanonood yan sa atin. Number 1 fan po namin yan. So thank you so much. Siyempre, big shoutout po sa lahat po ng distributor, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating pong mga distributor sa labas po ng ating bansa. So samahan niyo po kami sa aming maikling kwentuhan. So, try po namin makapagbigay ng aming magandang mga points of view about sa ating topic. And kung meron man kayong magustuhan, pwede kayong mag-comment dyan. So, babasahin namin later. And kung hindi ako nagkakamali, parang may pa-price yata si Ma'am Amy tsaka si Ma'am Jen para sa mga magko-comment. Kayo po ang premyo namin. Kayong dalawa. Shit, mas! Kasama po itong dalawa, mamimili po kayo. Ayan, shout out po pala sa team natin dito sa yung Team King and Queen Elite, syempre. Dapat, kung mapapansin natin, grabe, talagang ang dami pong King and Queen Elite member na nanonood. Syempre naman, tayo yung host tayo yung naka-assign di ba? Ayan, may paso sa puwet, hindi papasok. Ayan. So, syempre, shout-out natin. Actually, habang nagsasalita ka, Sir Marco, no? Pa-shout-out daw sa mga tiga-team Montalban. Yan. Thank you so much. Thank you sa team nyo. Halos lahat nakaano po kayo.
naka-in. Yan, so sa iba, sa Pande, ang dami. So hindi ko na isa-isahin. Baka abutin po tayo ng alas 9. Tama. Ayan. Nga pala, nakalimutan kong batiin ang ating mga nagagwapuhang GUV directors. Yan, hello po. Yan, meron daw po isa na nandyan sa office. Yan, mukhang si Sir Hernan ata ang magsasara ng opisina eh. Pinakyaw na yung booster. Yes. Ayan, hello po. Yan, thank you sa support nyo. Yan. So, ayan. So, ready na kami. Ready na ba kayo? Yan, ready na ba ating mga viewers? You are all excited na po ba? Yes. Actually, baka medyo manibago po kayo sa setup. Medyo iibahin namin yung aming gagawin tonight. Yan. So, lalagyan lang natin ng konting flavor. Wow, anong flavor yan, ma'am? Flavor, di ba? Kasi nakakasawa daw pagka puro pag puro adobo. Di ba? So, gagawin naman natin kare-kare this time. Uy, yan. yan. Kare-kare naman. Kare-kare, di ba? Ibig sabihin, pwedeng iba-iba. So, dito, gagawin naman natin, it's more on parang kwentuhan lang po. Ayan. So, kwentuhan lang. Kaya kasali po kayo, yung mga viewers. Kasali po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng mga naka-tune in po ngayon. Kasali po kayo sa conversation natin. Kung meron po tayong gustong idagdag o ibawas. Wag bawasan. Sa mga sasabihin lang naman natin. Yan. Wag naman sa sa makakasama natin, wag ibabawas. Yan. So, kwentuhan lang po ito. At mag-share po sila ng kanilang mga experiences. So, yun. So, yun ang magiging natin ngayon, parang agenda. Yan ang magiging team natin ngayon. So, yan. Hindi na natin patatagalin. Ready na po ba tayong apat? Ready na ba kayo? Ready na? Yes. Ready na. Let's G. Ayan. Let's so, G na. topic natin, yes. Road to Year 4 in 2024. Yan. Actually, if I'm not mistaken, tayo po ba ang pangatlo? Tama po ba ako? Pangatlo na magdi-discuss, 'di ba? Kami po yung pangatlong team. Ayan. So, ang topic po natin, it's about loyalty and forever young. Parang tamang-tama ata sa atin 'to. Ito yung binigay sa atin ni Ma'am Ninya. Nang napaka-sexy si Ma'am Ninya. Ayan. So, actually, totoo po 'yon. Nung binigay po sa akin tong topic na 'to, sabi ko, nag-go po kagad ako kahit yung daga ko, yung puso ko po ay nawala na ata sa ayos. Ano yung puso na may daga? Oo, relate po kami dyan. It's all about loyalty sa team po namin. Yan, loyalty and syempre, forever young. Di ba? So, simulan na natin. Yan, let's G. So, yan. So, mag-start po tayo about loyalty. Yan. So, syempre, napaka-importante po nito yung loyalty. No? So, magsasabi po dito tayo kung gaano ba ka-importante sa pag-network na ang pagiging loyal sa company, sa tao, o ano pa man. So, hayaan natin mag-discuss. Unahin natin dyan si Sir Felix. Ano bang masasabi mo about loyalty, Sir Felix? Ayan, thank you Ma'am Jen. Thank you. Ayan, welcome po ulit sa ating training tonight. Okay? So, our topic now is loyalty. Ayan, so loyalty, alam nyo po, napaka-importante po nito, no? Sa atin bilang negosyante, no? Kasi dito po natin madidetermine, okay, yung personality mo, okay? Kung mapagkakatiwalaan ka ba. Tama po ba? Kasi pag wala kang loyalty, madidelay yung success mo. Bakit? Kasi hindi mo nag-gain yung trust ng mga tao. Okay? So, para sa akin, no, yung loyalty, no, ang topic ko is loyalty sa company. Okay? So, lahat po ba tayo loyal sa ating company, Yes. LLIC? Tama? So, kung loyal ka, okay, kung nakikinig ka ngayon, type mo nga, loyal ako sa LLIC. Okay? Type, loyal ako sa LLIC. Yes, okay? So, para malaman talaga natin, no? And patay tayo dyan, walang nagtatype. Naku po. may magtatype po dyan, okay? And alam niyo po, no, magkakaiba po tayo ng perspective or pananaw about loyalty. Para sa akin po, no, isa sa kung malalaman natin kung talaga bang loyal tayo sa isang company is yung sumusuport tayo sa mga event nila. Okay? Mga programs nila. Kagaya po nito. Okay, nitong event na to.
kung loyal ka sa LLIC, dapat nandito ka. Nanonood ka sa FB Live. Tama po ba? Yes. Dapat yung grupo mo nanonood din dito. That is being loyal to the company. Tama? Tapos, dapat every monthly recognition, dapat uma-attend tayo, di ba? Sa monthly recognition natin. Okay? Para maipakita natin yung support at loyalty natin sa company. Tama po ba? Kasi pag uma-attend ka ng monthly recognition, ibig sabihin, LLIC lang talaga yung company mo, wala nang iba. Tama? That is being loyal. Tama? And part of that, kailangan uma-attend din tayo ng mga coaching and mentorings natin. Kasi bakit? Kasi importante po yan. Tayo makikinabang dyan. Kailangan ina-attend natin yan to support our mga LLIC, mga trainings po natin. And siyempre, kailangan din yung ating mga Zoom meeting, yung ating centering sa office, kailangan po, para mapakita yung loyalty, kailangan sinusuportahan po natin dyan. And on part of that po, isa pa pong pinaka-importante para makita talaga yung loyalty natin is yung in times of trials and challenges. Alam niyo po, walang perfect company. Wala talaga. Pero, ang sabi nga dito, loyalty is giving 100% effort while working for a company and return, receiving 100% support from the company for growth and change that improves one's quality of life forever. It's a two-way street or give and take. Tama? So, ibig sabihin, ang LLIC po, binibigay niya po talaga yung 100% support sa atin, sa mga distributor. And dapat ganoon din po tayo. Binibigay din po natin yung 100% natin na support sa kanila. Tama? Kaya nga yung sabi ko kanina, support our events, mga programs, yung ating mga events na to, okay? And sabi ko nga, in times of trials and challenges, no? Kailangan, sabi ko nga, walang perfect company, kailangan in good times and bad times, kailangan nandiyan po tayo, nakasupport po tayo sa ating company. Diyan po talaga makikita na loyal tayo sa ating company. Okay? So, yun lang po, Ma'am Jen. Thank you po. Wow! Simula pa lang yan, umiinit na tayo. Masyado, Sir Felix, masyado mo naman kagad ginalingan, sir. Ginalingan mo naman masyado, na-pressure yung dalawa. Kinabahan tuloy kami. Back to you, Ma'am Jen na agad. Yes, pero totoo lang, napakalaman ng binanggit ni Sir Felix, no? Loyalty sa company. Yan. So, how about, naman, Sir Marco? Sir Marco, ano bang natin sa loyalty? Yes, thank you so much po, Senior Coach Jen. Napakaganda nga po nung nabanggit ni Sir Felix. So, for me po, simple lang, loyalty is about being honest with one another. So, hindi dapat isa lang yung loyal, especially sa team. Even naman sa mag-partner di ba, sa mag-asawa. Pagka yung isa lang ang loyal, yung isa hindi loyal, so hindi tatagal yung relationship. Tama po ba? Naka-sign in po si Ma'am Gina. Sige po, tuloy lang po. Ayan, so loyalty, syempre, kung i-relate natin sa team po natin, as upline, downline, dapat loyal tayo sa isa't isa. Ilang kwento na po sa industriya natin, yung mag-upline, downline, nung una okay, pero nung along the way, nagkaroon ng problem because absent doon sa isa yung loyalty. So, kaya loyalty, we cannot earn loyalty in a day. We can earn loyalty day by day. So, dapat yung pagiging loyal po natin sa bawat isa, sa team po natin, hindi lang po may araw, yung Monday loyal ka, pagdating ng Tuesday hindi ka loyal, Wednesday loyal ka na naman. Dapat everyday. Kasi pag everyday, pinagmamalaki ko po yung team po namin, talagang yung loyalty, ramdam na ramdam po natin sa bawat isa. Nandiyan po. So marami po yung nawala na rin, di ba? Nag-stop, temporary. So hindi po namin alam kung kailan ulit magsisibalik. Pero kami po as core leader, hindi po kami, kumbaga, alam namin sa sarili namin na kami naging loyal naman doon sa mga member natin. So kaya, hindi natin alam, hindi natin sila masisisi, pero remember, loyalty kailangan dala-dala natin yan. Kahit saan man, hindi man dito sa LLIC, general, dapat tayong maging loyal. Meron mang nakatingin sa atin or wala. So for me po, Senior Coach Jen, yun na lang muna. Marami pa naman tayong topic later. Thanks so much. Okay lang po yun, Sir Marco. Loyalty, totoo po yan. Loyalty sa isa't isa. Yan.
So, syempre, last but not the least, ang aking co-founder. Magpapadaig ka ba sa mga kalalakihan? Sabihin mo kung gaano ka loyal. Ayan, Kita mo loyalty. Ma'am Amy. Kinakabahan na ako. Yan, loyalty po sa akin, hindi lang kasi siya nag-evolve sa salitang loyalty. Tatlo po yung sa akin po ito ha, at binubuo po ito ng trust, love, and respect. Sa totoo lang po, pagpasok ko po dito sa LLIC, napakahirap po. Kasi po ako may traditional business po. Katulad po ng sinasabi dyan, sa nakikita nyo, your upline always trying to do something good for you, and your upline is always protecting you from negativity and obstacles po. Be loyal to your upline. So dahil po kami ay pareho po ni Ma'am Jen na nagtatrabaho sa aming mga business, pareho po kaming boss, tama po ba? Alam ko po maraming makaka-relate po sa inyo to. Talaga ako po ay naging pasaway po sa kanya. Siyempre po yung boss, hindi po papadaig sa isa pang boss. Kung magaling ka, magaling din ako. Teka lang, pareho tayo may business. Tama po ba? Kaya lang po, siyempre na-realize ko po, dito po pala sa LLIC, kailangan po, rerespetuhin po natin, magtitiwala po tayo, at mamahalin natin ang mga business partners po natin. Bakit po? Kasi dito po, hindi lang po tayo nagninegosyo. Pamilya po, meron po tayong pamilya na kaalalay po sa atin. At yan po ang nakita ko sa aking mentor, kay Derek Romel po, and syempre po kay Ma'am Jenny, ayan, sa aking BFF, na inalis niya ako sa mantikaan, dinala niya ako dito sa pagpapaganda. Ayan po. Alam ko po, may makaka-relate po mga uplines dyan. Sige po, mag-comment po kayo dyan mamaya kung sino po sa inyo mga naging pasaway. Kasi po ako, minsan din po naging pasaway. Pero syempre, tumatagal po, katulad po na sinabi ng Sir Felix, sa mga trainings po, natututunan natin yan, na dapat po pala magtitiwala tayo. Susunod po tayo sa uplines natin dahil hindi lahat magaling dito. Hindi po tayo idadirect sa masama ng mga mentor natin ng uplines natin. Kasi bakit po? Kasi nagawa na nila to. Ang gusto lang po nila, maging pattern po sila, susunod lang po tayo. Yes, upline lang po tayo. Yun lamang po, Ma'am Jenny. Yan, thank you so much. Ayan, nakaka-relate ba rito ang may mga traditional business? Ayan, comment nga po kayo, may mga traditional. Kasi pag may mga traditional, ang pagkakalam ko, si Ma'am Connie ata, tama, Senior Coach Connie. Ayan. Yes, baka naranasan niyo rin yung naranasan natin. Malamang. Ang hirap mag-yes upline, yes mentor. Ayan, so napakahirap po talaga. Actually, yung naranasan ni Ma'am Amy, naranasan ko po yan sa mother company. Tigas ulo po talaga ako. Sobrang tigas ulo. Hanggang sa binatawan na ako dahil matigas ulo ko. Ayan. So, aminado. realize na pagka true training, doon natin malalaman talaga na kailangan matuto tayong sumunod. Kasi pag hindi tayo sumunod, hindi rin susunod yung mga nasa ilalim natin. Kasi gagayahin tayo. Actually, nung nagrereklamo ako, nagrereklamo ako kay Mentor Romel, sabi ko si Ma'am Amy, ayoko na, back out na ako. Sabi ko, ayoko na, pwede bang hindi ko na siya maging downline? Tapos sabi ni Direk Romel sa akin, di ba ikaw yan? Yan ang sabi niya, di ba ganyan ka? O bakit hindi mo kaya ngayon i-handle? Oo nga, no, karma talaga to. Sabi ko. So yun. So, yan. So, from Ma'am Amy, yes, upline po tayo. Kay Sir Felix, napakaganda po nun. Being loyal sa company po. Di po ba? At syempre, kay upline Marco, yan. Pagiging honest po natin, loyal. Hindi lang tayo loyal habang nakikita po tayo ng ating mga uplines. Minsan kasi ganun Ginagawa ko LLIC, ganyan-ganyan. Nag-ano ko. Pero, ang ina-endorse man pala yung mother company natin, sabi ganun. So yun, sabihin, kay may nakatingin, kay walang nakatingin, loyal tayo dapat sa pinasok natin. Malaki po in-invest natin dito. Tama. Di po ba? Hindi lang pera time, money, effort. So, let's be loyal kahit wala pong nakatingin. So, ayan, so marami na po ba nag-react? Para at least, masali naman natin sila sa ating conversation. Yan. Wala pa, Ma'am Jen. Puro tama. Parang si Derek na dapat may sheet na sa akin.
Si Direk Hernan, parang gusto ata sabihin ni Direk Hernan, tama kayo dyan, sino ba yung matitigas ang ulo dyan? Kaya nga, para si Direk Hernan ata yung nag-comment nun eh. Ayan. Sabi ni Ma'am Josephine Cruz, love Ma'am and Amy. respect. Take it Yan po away. ang sabi niya. Yan po si Ma'am Josephine Cruz, ang sabi niya, love and respect. Totoo po yan. Kasi sa business po, kailangan po tayo magkaroon ng pagmamahal at syempre, respetuhin natin yan. Yan po talaga. And, meron ding nag-comment dito na love and trust naman. Kay Ma'am Josephine Mantes naman. Parang si J1 at J2 natin ito ha. Ma'am, parang ano natin talaga to? Ma'am, nasuhulan ba itong mga to? Ayan, wala pong suhul to. Ito po talaga yung nababasa namin. Love and respect. Kahit ganito po itsura namin, marespeto po, kahit mapagmahal po kami. Totoo po yun. Wala lang po sa itsura. Pero mababait po talaga kami. Ayan. Take away. Back to you, Ma'am Jenny. Ayan, so yun. So, syempre, no, pagiging loyal, hindi pwede tayo maging loyal kung wala tayong right attitude. Magkano po yan, di ba? So, syempre, pag loyal ka, ayan, loyalty and trust, magkasama po yan, combined. Di ba? Syempre, kaya ka loyal, kaya ka may tiwala sa ano mo, sa upline mo, yan, kailangan loyal ka sa kanya. So, tignan naman natin kung paano naman mag-share. Unahin na ulit kita, Ma'am Amy. Total, ikaw naman yung kaninang nahuli, no? So, ano bang masasabi natin dito, Ma'am, about attitude? Yan, para magkarugtong lang ito, Ma'am, kanina, si Yes Upline din ito no? So, parang ito rin po yung na-discuss ko kanina, si Yes Upline. Siyempre po, sa ganitong business na, alam niyo po, mahirap talaga po sa akin, especially ako po, bago ko po pinasok ito, na magpasakop. Yun po talaga yung salitang yun talaga ang dapat po, magpasakop po kay Ma'am Jenny. Kasi syempre po, before I enter sa business na to, meron na po akong established na business, which is meron po akong bukuhan, meron din po akong mantikaan. So during na pumapasok po ako dito, para nadidiktahan, yung syempre po yung ego natin, aside po sa ano natin, yung ego natin na hindi ko po alam na ganito po pala yung may business na to, na kailangan pala meron ako mga susunding mga boss. Parang sabi ko, hindi naman ako nagtrabaho sa opisina, bakit ako may boss? Merong gawin mo to, gawin mo yan. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, ganun, ito po talaga na-related ko to hindi naman ako empleyado bakit ako susunod sa inyo? Sabi ko, ganun, pera ko naman tong ininvest ko. Later on po, kaka-training ko po ng kaka-training. Ayun po, naliliwanagan na po ang utak po ni Mengay. So, nare-realize ko po na tama po pala. So, dito po pala, kaya pag nalugi ako, Ma'am Jenny, ikaw sisisihin ko. Kasi meron na pong nagagay po sa akin. Unlike po sa business ko po na traditional, wala po akong sisisihin. Tama po ba? At saka dito po marami po talaga akong kinonsider. Aside po dun sa oras ko, na syempre po, alam niyo naman po sa traditional business, wala po kami yan lahat po ng oras namin nakatutok po sa tindahan. So dito po, syempre, susunod lang po ko kay Yes Upline ko. Pag kumita ko, syempre, bakante na yung oras ko, mas marami po kong oras sa pamilya ko. Mas na-enjoy ko po yung pamilya ko. Katulad po ngayong natutuwa po ako kasi syempre, summer po, nandito yung mga anak ko, nung nagbakasyon po, walang magulang na hindi masaya po. Iba lang po yung pagbabayad ng Meralco, ibang sistema po yun. Masaya po tayo kasi kasama natin pamilya natin. So yan po kagandahan. Pag nag-Yes Upline tayo, kikita tayo, syempre kasama natin ang pamilya natin. Quality time with them po. Yun lamang, Ma'am Jenny. Back to you. Yes, thank you so much, Ma'am Amy. How about Sir Marco? Attitude, baka marami ka i-share sa iyong mga downlines. Yes, thank you so much, Sir Marco. So, ang ganda ng sharing ni Ma'am Amy. Talagang iba talaga pagka boss attitude, di ba? Ayan, so for me po, attitude is more important than skill, di ba? Pag ang problema natin attitude, imposible na makuha natin yung success. Kasi makikita niyo po dito, a bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you won't go anywhere. So simple lang po 'yan. Kapag may mga attitude kasi tayo na kapag in-apply natin dito sa industriya natin sa network marketing, hindi siya magpipit. So katulad na lang yung procrastination na tinatawag.
yung lagi nating pinagpapaliban na kaya naman pala natin gawin na. Di ba? Attitude po kasi yun eh. Sample na lang po dyan sa atin po. Training, di ba? May mga training tayo, nabanggit ni Sir Felix na kailangan natin yan. Para ano, di ba? Para mag-grow tayo, ma-empower tayo. Kaya lang, di ba? May mga time na kahit personal ka ng sinesendan message ng upline mo or ng leader mo para maka-attend ka sa ng training at para sa'yo naman yon, kaya lang binabaliwala mo kasi your thinking is si upline na lang ang mag-aral. Diba? So attitude kasi yun eh. So dapat dito kailangan nating ma-adapt yung mga right attitude. So kaka-attend ng mga training katulad ng sinabi niyo po Ma'am Amy, di ba? So yung example na lang yung sinabi mo kanina na hindi ka sumusunod sa upline mo nung bago ka, di ba? Pero eventually, kaka-attend mo ng training, di ba? Nagkakaroon ng transformation, yung mga bad attitude natin na hindi kailangan para maging successful tayo dito sa industriya, unti-unti nawawala na siya, napapalitan na ng mga right attitude. Correct. So that's why, mapapansin din natin yan, the way you think, the way you act, di ba? Attitude is important sa atin yan kasi ito yung dala-dala natin, ito yung magre-represent sa atin kung anong klaseng tao tayo, anong klaseng upline tayo, downline, or leader, di ba? So, dapat, pag alam mong yung attitude mo, hindi siya magpipit, so wala namang mawawala kung babaguhin natin di ba? Pero ito lang po ang masasabi ko, pag binago mo yan, this could be the starting point ng pagbabago ng buhay. Tama. So, thank you so much po, Senior Coach Jen. Thank you so much, Upline Marco. Ayan. Bakit ganun, Ma'am Amy? Yung mga kalalakihan natin, yung mga malumanay magsalita, pasweet. No? Bakit ganyan kayo? Mga pasweet, patweetams. Pa-cute. Mga patweetams. Tayo yung ano. Diba? Kaya muna taga-tondo daw tayo kasi. Ayan, pero shout out muna tayo. Nandito rin yung ating isa pang GUV director, si GUV Director Jimmy Talampas. Hello po. Ayan, senior coach din po, hindi pala, si mentor po pala, mentor Ma'am Telma. Ayan, thank you so much for watching. Ayan, kasi baka mamaya matabunan, hindi ko matawag, no? Ayan, Ma'am Josephine Cruz, Sir Mike, thank you so much po. Ma'am Mariana, thank you po. Ayan, so, syempre, si Sir, ang ating upline Felix, ano naman ang masasabi mo about sa attitude? Baka marami kang ma-share dyan. Sige nga po, take it away. Ayan, thank you Ma'am Jen. Ayan, actually tama po, no, tama lahat ng sinabi ng ating mga upline, no, yung upline attitude, importante po 'yan. Kasi sa attitude talaga magbe-base yung success mo dito sa negosyo. Okay? And para sa akin po, isa po ito sa pinaka-importante, no, itong topic ko, which is cultivating attitude of gratitude. Okay? Kasi kung minsan baka mamaya kaya hindi mo na yung success is mabagal, baka mamaya hindi ka marunong magpasalamat. Okay? Kasi importante po 'yan eh. Tama? So paano ba natin mapapractice or ma-develop yung attitude of gratitude? Okay? So alam niyo po, no, we are very fortunate dito sa ating LLIC community, no? Kasi alam niyo po, dito talaga ang pinag-uusapan po dito is yung solusyon sa mga problema and be thankful kung ano po yung meron tayo. Okay? So alam niyo, masarap pong mag-network pagka masaya ka sa ginagawa mo. Okay? Masarap mag-network pagka love mo yung ginagawa mo. Okay? So kumbaga kailangan kung ano yung meron ka ngayon, dapat maging kontento ka muna. Tama, kasi sabi nga, hindi ibibigay sa'yo yung malaking bagay kung sa maliit na bagay, hindi ka kontento. Tama po ba? Kasi, alimbawa, ngayon kung maliit ang income mo kay LLIC, okay lang yun, be thankful. Ngayon kung ang network mo kay LLIC, maliit pa din, be thankful. Bakit? Kasi yung iba, alam niyo yung iba, walang gantong opportunity. Di ba? Yung iba, umaasa lang sa gobyerno. Yung iba, umaasa lang sa tulong ng ibang tao. Yung iba, umaasa lang sa ayuda. Tama po ba? Tayo, nandito na tayo sa LLIC. Meron tayong napakagandang opportunity. Kaya yan pa lang dapat ipagpasalamat na natin yan. Tama po ba? Kasi dito sa LLIC, okay, gawin lang natin yung best natin. Gawin lang talaga natin yung part natin para ma-achieve talaga natin yung ating goals dito, yung mga target natin. Tama po ba? Okay?
So be thankful. Kasi, i-practice natin yan, i-cultivate natin sa sarili natin yan. Na mapagpasalamat tayo sa mga blessing na dumadating sa atin, malaki man o maliit. Okay? At syempre, ang isang pinaka-importante pa, dapat lahat ng na-achieve natin, na natanggap natin, kailangan binabalik natin ng pasasalamat kay Lord. Tama po ba? Kasi sabi nga, meron akong verse na babasahin sa inyo. Sabi nga, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, sabi nga, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tama? Alam niyo po, lahat po ng bagay dito sa mundo, kung ano man yung meron tayo, galing po kay Lord lahat yan. Whether, dito pa ba ako? Yes po. Okay, whether health, whether money or wealth, okay, pagpasalamat po natin kay Lord yan kasi lahat po yan is pinoprovide po sa atin, Lord. Okay? Kaya dapat po ibigay natin yung kung may papasalamatan man tayo, kailangan po lahat po yan ibabalik po natin kay Lord. Okay? So, yan po yung para sa akin yung attitude of gratitude. Thank you po. Back to you, Ma'am Jen. Yan, thank you so much. Pastor na po ba? Ay, sorry po. Upline Felix. Yan, totoo po yan. Actually, attitude ko po yan. Kahit negative yung dumarating sa akin, I'm trying na maging grateful ako kay maliit, kay malaki. Yan, sa lahat ng dumarating. Kasi minsan pag trials, puro trials, pag binabagyo ka talaga, pero lagi grateful pa rin ako kasi doon ako nagiging matatag. Doon tayo tumatatag doon tayo tumatapang. 'Di ba? Hindi naman lagi bagyo 'Di ba? Minsan ambon lang. So yun. So, ayan. Kaya Ma'am Amy naman, ayan. So, medyo ganun din po yung yes, upline attitude. Napakahirap po niyan. Lalo na po, kung ang nakuha niyo po, ito maraming makaka-relate dito. Mag-ano nga po kayo mag-comment po kayo. Pag ang nakuha niyo po, mas ano po sa inyo, ibig ko sabihin, mas energetic, mas hyper, mas yung angat po sa character niyo, 'di ba? Ang hirap. So paano mo siya paano ka magli-lead by example to her kung mas marami siyang kayang gawin? 'Di ba? So ang hirap. So nakaka-relate ba tayo sa mga ganyan? 'Di ba? Kasi hindi naman lahat na makukuha natin mas magaling tayo 'Di ba? Iba-ibang tao 'yan 'Di ba? Iba-ibang character. So, ang hirap po, ang hirap-hirap. Actually, pinagdaanan namin ng Amy, lagi kami nag-aaway. Mamaway ba yung bardagulan? Mas madalas pa kami mag-aaway kaysa sa aming mag-asawa. Mas lagi nagpapaiyak sa akin. Yan, so nakaka-relate po ba kayo? So, kasi minsan ang tingin sa iba, yung team, okay, laging masaya. Di po ba? So, hindi ganon. Ang dami talagang problema. So, ang pinaka-importante, in the end, nagkakasundo pa rin po. Kasi, iisa lang naman talaga yung gusto natin. Diba? Lumawak yung network natin. Yan. Kaya, sir, kay Upline Marco naman po, regarding naman sa bad attitude, totoo po yun. Kung hindi natin, actually ito, saludo ako sa iyo, Upline Marco. Kasi, nung time na bago po, flex ko lang flex ko lang. Nung bago po si Sir Marco dito, actually, nahihiya po ako kasi hindi na po ako nakaka-attend ng LBOP. Yan. So, pag nakita mo po na yung bago mo, laging nasa tuwing 7 p.m. Simula walang palya. Tama ba yan, Ma'am Amy? Ikaw rin ba ganon? Walang palya. Lahat nandun siya sa attendance. Araw-araw. Monday to Saturday, nandun po si Upline Marco. Tapos magte-text ako kay Ma'am Amy. Sabi ko, nakakaya naman kay Sir Marco. Sabi ko, totoo po yan. Lead by example. Hindi mo kailangan diktahan yung members mo pag nakita nila. Kasi hindi niya kami masabihan siguro si Upline Marco. Tama ba ako, sir? Bakit yung mga upline ko wala dito sa training? Hindi niya kami masabihan. So, ang ginagawa niya, ina-example niya sa amin, pinapakita niya sa amin,
na kung ako nga nandito, tapos kahit marami na siyang members, ayan, si Upline Felix din po, si Sir Felix, ayan, puro member na po ni from Nueva Ecija na lahat yung mga nandoon. So, ikaw na po yung mahihiya na parang, ano ba to, di ba? Inanahan ka pa, ikaw pa yung binigyan ng lesson ng iyong downline. So, ganon. So, kumbaga, lead by example po. So, ano tayo dyan? Saludo tayo dyan. So, it doesn't mean naman na pagka-upline ka, ikaw lagi yung masusunod, ikaw lagi yung tama. Nakakakuha po tayo sa mga natin, sa mga kapwa po natin. Tama po ba? Relate po ba tayo? Ayan. Yes. Sige nga, Sir Marco. Tignan nga natin kung meron tayong mapipili, no? Sheet mask po ito. Yan. Kasi ba yung actually po, Ma'am Jen, ang dami pong comment. Ang gaganda po. Sige lang, basahin natin lahat. Thank you so much po sa lahat ng comment na grabe po. Meron po ako ditong na-screenshot na dalawa po. Si Ma'am, shoutout po kay Ma'am Maria Ana Emopling. Sabi niya po, the best ang MLM. For me, kasi hindi lang tayo pera-pera, kundi attitude ang nababago po sa atin. So, tama po. Alam niyo po, nung ako po hindi pa po na-involve sa ganitong industriya sa network marketing, ako po yung tao na mainitin ng ulo. Kumbaga yung pasensya po, maikli lang po. Pero nung nakaka-attend na po ako ng mga training, na-involve na po ako sa industriya na to, may mga training, unti-unti po na bago po yung attitude na yon. Ngayon, umiinit na rin yung ulo, pero mahaba na yung pagtimpi natin, di ba? Nakakapagpigil tayo. So, yun yung isang nagagawa sa atin ng ganitong industriya ng MLM, ng network marketing. So, hindi lang natin siya magagamit sa LLIC or sa anumang, pwede din siya applicable din sa general, sa buhay po natin, di ba? And sabi din po dito ni Ma'am, ito, kilala ko po ito, napaka-active din po nito sa online, sa pagpo-post. Alam ko, Queen Elise din ito, si Sir Mike Sido. Ang sabi niya po, yan sa attitude, makikita ang respect sa isang tao. Tama po. Diba? Kasi, iba naman ikaw, personally, inaano mo yung tao kung dapat ba siyang irespeto eh. Diba? Yes. Kasi tayo, ganun naman tayo. Pagka nirespeto tayo, katulad lang din ng sharing ko kanina yan. Kapag ikaw, may loyalty ka, possible makikita yan ng mga member mo, ng mga partner mo, so ma-attract sila, magagaya na sila sa'yo. So, ganun din po dito, kapag maganda yung attitude mo, so posible na makaano ka din, makahawa ka din, di ba? Contagious yan eh. Yun yung kagandahan. Kaya po, grabe po, ang ganda po nung natin, parang nagkukwentuhan lang tayo, kasama natin yung mga nasa live. So, tuloy lang po kayo sa pag-share ng points of view nyo po about sa topic natin, and later po, basahin po natin yan. Ayan. So, thank you po. Yes po. Ayan. So, shout out ko muna, no, ang ating mga core leaders. Thank you so much sa support po. Kay Ma'am Fe Corpus. Thank you po. Ayan. Kay Miss Mine. Nakita ko siya kanina. Thank you po. Ayan, sa ating, kay Ma'am Melody. Ma'am Melody Cueton dito kanina, no? Tama ba ako? Nabasa ko siya ata kanina. Yes, thank you so much po. Ayan. Shout out daw from Zamboanga del Sur. Yan, galing po kay Ma'am Mary Ann Grate. Tama po ba? Ayan. So, Ma'am Ligaya, thank you po sa good attitude are important to our business. So, lahat naman nag-agree naman po sila. So, I'm sure kung meron din silang chance magsalita, marami rin silang sasabihin dito about sa attitude. Yan. So, Ma'am Jenny Beth de la Calzada, I think, ba to ng ating SBDO? Calzada, yan. So, be always thankful, not only for the blessings, but also for the trials. Yan. So, yun nga po yung binanggit. Yun. Ni Sir Felix kanina. Tama po ba, Sir Felix? Yes. Si Ma'am Jenny Beth, yun po yung nag-agree po siya sa inyo. Ayan, si Ma'am Mary Jane Aquino. Yan, si Sir Lonnie Barameda. Yan, si Ma'am Josephine Mantes. Ayan, so sige po. So, ayan. So, syempre, Ma'am Josephine Mantis, hello po. Ayan. So, move next na po tayo. So, syempre, about loyalty, may attitude. So, paano naman natin ini-spend? Syempre, business owner na po tayo, LLC yan po tayo, di po ba? So, paano nyo po ini-spend
ang inyong 24 hours as LLIC yan. Di ba? Paano nyo wino-work yung business nyo? Baka mamaya, pagka-entry nyo, natulog na po tayo. Bahala na po si si Upline. Kasi nangako sa akin na nabibigyan ako ng right at left. Di po ba? So, ano ang inyong daily routine? Ayan. So, gas-gas na po ba sa inyo yung daily routine? Daily activities? Yan. Lagi na-remind yan sa atin ng ating mga pinakamamahal na mga GUV. Di ba? Pero kahit lagi nilang binabanggit, di ba? Ang tigas na ulo natin. Pasaway pa rin. Yan, lalo na si Sir Hernan. Ang haba ng pasensya niya sa GC. Ang daily activities po natin, weekly activities, magpasa na po tayo. So yun, so share naman tayo, no? Unahin naman natin. Ayan, so paano mo ini-spend, Ma'am Amy, ang iyong time? Diba? Ma'am, recognize meron kang traditional, diba? May traditional ka, may LLIC. So, paano mo ini-spend? Share mo nga sa ating mga viewers. Sorry, ayan, Ma'am, recognize lang muna natin si Direk June Pareha, nandiyan din po. Nandiyan, hindi ko siya nabasa. Yes, po, nandiyan din po siya. Hello po, good morning po, Direk. Ayan. So, time is precious, spend it wisely. So, dito po sa LLIC, nagkaroon po ng pattern yung araw-araw naming pamumuhay. Alam ko ganun din po si Ma'am Jen. Paribasa, galing nga po kami sa traditional business, sanay po kami gumising ng maaga. So, kung gagawin lang po namin kung ano yung regular namin ginagawa. Ako po, minsan pag wala pong tao, sa bukuhan, nagtataga, nagkakayod. So, ganun din po sa mantikaan. So, kung wala pong taga-trabaho, kami rin po kailangan magtrabaho noon. So, dito po kasi sa LLIC, yung oras natin, magagawa natin yung business natin kahit saan. Tama po? Kahit nasa bahay ka, nasa abroad ka, pwede ka pwede mong i-spread yung business mo. Kami po, meron po kaming ads sa FB na nagra-run din. So, kanina lang po, nasa SM ako, nakita ko rin yung mga staff. Sabi ko, gusto nyo ba ng business? Sabi ko, meron ako yung offer sa inyo. So, ganun ka-simple, yung kayang gawin ng LLIC. Sabi niya, ano pong business mo, ma'am? Sabi ko, pwede kitang gawing reseller. Sabi ko, gano'n, bibigyan kita ng percentage, magbenta ka. Sabi ko, gano'n, alam ko naman, maliit lang ang sahod mo. Sige po, ma'am. Kinuha niya yung FB ko. Yung isa naman po, tinawagan niya na ako kanina. So, hindi lang naman po kasi dito yung nasisave natin yung oras natin. Hindi lang yung tayo, yung pagkita ang nasisave, yung magiging natin. Dito po kasi yung oras yung oras po na napoprolong sa business na traditional, dito mapapaigsi po natin. At depende po yan sa sipag nyo po. Tama po? Katulad po na sinabi po kanina ni Ma'am Jen, na syempre nasa sipag mo yan eh. Kung tutunganga ka lang sa bahay at wala kang gagawin, huwag ka mag-expect ng kita. Tulad ko po na, ayan, thank you rin po kay Ma'am Jen. Kung meron po akong booth na pwede kong ilagay dito sa harap ng bahay ko, so habang nagtitinda ako, pwede ako mag-demo dyan. Habang nagtatakal naman, sige, mag-demo ka dyan. Noon na-spend ko yung oras ko ng tama. Hindi po ako lumalabas sa ngayon kasi may bulilit po akong grade 7 na ginaguide po talaga. Pero yung oras ko sa LLIC, hindi po nababawasan. Kumbaga, nadadagdagan pa po every now and then kasi po, alam ko pong gamitin yung oras ko sa kanya. Yung hindi po kailangan tanungin na, nasa LLIC ka pa ba? Ay, hindi po. Talaga po nasa LLIC ko. From now and then, naglalagay po ako sa FB. Walang oras po na kailangan nakashared yan para sa lahat po. Kailangan yung mga ideas ko, na-spread ko rin sa mga downlines po namin ni Ma'am Jen. At wag po nating ipagkait yung oras natin na maibibigay na tulong, pag-support sa ating team. Malaking bagay po sa kanila yon. Hindi po porke kaya na nilang gawin, pwede na po natin silang hindi pansinin. Minsan po ito po totoo to mga uplines meron din po talaga minsan pabebe. Ayan, kasama po ata sa network natin. Baka marami mag-aalisan na viewers. Wag po kayong may mga pabebe rin po talaga. Yung kaya nyo na pong gawin, wag nyo na po ako pagdemohin. Diba? Yung ako po na po magtotok, ako pa rin po magde-demo. Diyos ko naman, Lord.
Di ba? Siyempre po, yung kaya na po, yung oras din po natin, kung mahalaga po ang oras nyo, mahalaga rin po ang oras namin. Kung may binibuild po kayo network, ganun din po kami. Pero siyempre po, magbibigay pa rin po kami ng oras sa inyo dahil kailangan nyo po. At ganun din naman po kami, pag kailangan namin tulong, sana mabigyan nyo rin po kami. Yun lamang po, Ma'am Jenny, back to you. Ayan, thank you so much. Ma'am Amy. Ayan. So, shout out natin ang ating napaka-sexing GM. Ayan, naka-ano siya, naka-tune in siya. So, Yes, spend time wisely. So, kahit nagpapahinga siya, hawak po niya ang kanyang cellphone, nakikinig siya sa atin. Hello, Yes, ma'am. Hello, ma'am. Talagang tinapat mo ata sa amin to eh. Loyalty. Ayan, so, ayan, sabi ko na nga ba nandito, syempre hindi tayo pababayaan nito, hindi tayo iiwanan nito, ang ating SBDO ng San Pablo, si Ma'am Melody Cueto. Ay, nandiyan na siya. Hello, ma'am. Ayan, ang aking idol na speaker. Positive po niyan, tao niyan. Thank you so much, ma'am. Ayan, so, next naman tayo. Ready na po ba tayo, Sir Marco? Paano mo naman spend ng yung time? Actually, itong taong to mas mahirap kasi galing siya Nueva Ecija, tapos nakuha niya si Sir Felix at Santa Maria. Tawa, no? So, ang hirap. So, share naman natin, paano ba natin na ma-manage yung time natin? Yan. Yes, thank you po, Senior Coach Jen. At big shoutout po sa mga patuloy na nakasama namin ngayon sa live, nanonood sa ating kwentuhan. So, for me po, simple lang, all great achievement requires time. So, lahat naman tayo, gusto natin ng malaking achievement. Tama ba? Yes. So, we have to give big time for our business. So, kailangan may time tayo para aralin syempre, number one, yung negosyo na pinasok mo. Kasi kailangan yan pag hindi mo inaral yung negosyo mo, hindi talaga yun magiging successful. And syempre, kung meron ng mga nag-member na sa'yo, kailangan mo talaga yung i-support. Yes. Required po yun. So, support mo talaga sila. And para naman doon sa mga member na mayroong sumusuport sa yung upline, tinan niyo po ito the greatest gift you can give someone is your time. Because when you give your time, you are giving a portion of your life that you will never get back. So, ganun pala yun. Imagine mo halimbawa ikaw, bago kang member dito or matagal ka na, pero yung upline mo laging nandyan nakasupport sa'yo, be thankful. Kasi portion ng life niya binibigay sa'yo. Tama. Para matulungan ka niya na mag-grow, para matulungan ka niya at makuha mo din yung mga dreams and success mo dito kay LIC. So, dapat talaga tayo balik ko doon sa may pagiging sa individual naman as distributor dito kay LIC. Pag hindi mo binigyan ng time yung pag-attend ng training, talagang hindi mo siya, you never make it. Ganun lang po kasimple yun. Nakikita mo yung iba, ang laki na ng grupo, meron ng mga title, di ba? May upline na, coach na, senior na, mentor na, pero still makikita mo nandiyan sila sa Zoom, sa online natin para umattend ng training. Pagka merong offline, mga event, di ba? Nandiyan din sila, nakasupport, nabibigay sila ng time, hindi lang para sa team, especially sa ating company, di ba? Katulad nung kanina yung sa topic ni Sir Felix, dapat ang ano natin lagi dito, dapat ang vision natin hindi lang lagi para sa atin, para din sa company. So yung pagbibigay po ng time, bawa yung ating monthly recognition, di ba, is coming, malapit na. So, Saturday yun, alam ko Saturday yun. So, August 17. Kung malapit ka sa Quezon City, dapat naman umattend ka na, di ba? Ako po. Kahit malayo din. Kahit sa Nueva Ecija rin. Ako sa Japan, pero hindi naman po ako lagi nakaka-attend, pero uma-attend po ako. May award or wala, yung team showing your support, hindi lang sa team, pati po sa company natin. So, yung time, kailangan talaga, required talaga yan. Kahit hindi naman required, hindi naman kailangan ibigay yung full time mo dito, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong tulad yan, yung mga iba may traditional business. Pero, we are the pilot of our time.
Kasi pagka hindi natin plinan yung time na available natin, yung spare time natin, meron dyan mga kaibigan natin na tutulong sa atin para sayangin yung time na yan. Nagiget niyo po? 'Di ba? Yes. So wag ka nang 'di ba naka-schedule ka sa time na to, 2 PM pupunta ako ng office hanggang 4 PM. Pero mayroon ka kaibigan, pre, gala na lang tayo dito, punta tayo si pare, uminom tayo doon. 'Di ba? Pero kung naka-plan na yung time mo na ganong oras pupunta ka talaga, so wala na siyang magagawa kasi nakaplano na yun. Okay? So, reflect pa rin doon yung, actually yung sa topic natin kanina, yung attitude, pasok pa rin doon eh. Di ba? Okay, so yun lang po, Ma'am Jen. Thank you so much po. Yan, thank you so much, Upline Marco. How about Upline Felix? Time. Yes, How yes. you value your time? Yes, alam niyo po talagang yung time po, no, talagang napaka-importante nito para sa ating lahat. Yes. Okay, so we have to value our time. Kailangan marunong talaga tayo magpahalaga sa oras natin. Kasi pag yan po lumipas, okay, sayang po yan. Tawag po doon, history na. Okay, pero pansinin niyo po, lahat po tayo meron tayong 24 hours. Tama po ba? Lahat tayo meron yan. Pero pansinin niyo po, bakit may mayaman, bakit may mahirap? Pero pare-paras tayo ng oras. Bakit dito sa LLIC, may kumikita, merong hindi? Tama po ba? So, paano mo ini-spend yung time mo dito kay LLIC? Paano mo siya ginagamit wisely? Kasi baka mamaya, gusto mong kumita dito kay LLIC, gusto mong makuha yung pangarap mo, pero, ang ginagawa mo lang everyday, manood ng Netflix, di ba? Mag-games, di ba? Tapos makipag-chismisa na hindi related sa negosyo natin. Okay? So, talagang walang mangyayari sa'yo dito. Kahit sobrang laki ng pangarap mo, okay? So, wala talaga mangyayari sa'yo dito. Kaya kailangan, we have to value our time. Kailangan, meron tayong plano, meron tayong daily activities. Kailangan naka-calendar yan. Everyday dapat alam mo yung gagawin mo. Tama po ba? So, alam niyo po, no, we are in the business of people business. Kumakausap tayo ng tao. Okay? Yes. So, dapat we have to give time in prospecting, inviting, presentation, and follow-up. Okay? So, yung team po namin, okay? So, meron kaming mga activities like digital marketing. So, meron kaming mga schedule everyday. Okay? Napakaganda po niyan, yung digital marketing. Okay? So, dapat po, ginagawa po natin yan kung gusto talaga natin na magkaroon talaga ng malaking income dito kay LLIC. Kasi, importante yan eh. That's part of building network. Kasi, kaya nga network marketing, di ba? Kasi, nagbibuild po tayo dito ng network. So, number 1 yan, kailangan mag-give ka ng time para ma-prospect, mag-invite, mag-present. Kung hindi ka marunong mag-present, okay, nandiyan yung mga upline, nandiyan yung mga GUBs, napakaraming tutulong sa atin. Okay? Second is give time to train. Okay? Train mo yung mga downline mo. Di ba? Kasi, yung negosyo natin, duplication din. Tama? Kasi kung pa-member ka lang ng pa-member, tapos iniiwanan mo yan, hindi mo siya binibigyan ng time para matuto, para yung alam mo, matutunan nila, definitely, babagsak yan, magko-collapse din yan. Okay? Kaya napaka-importante dito na, sabi ko nga kayo na, kailangan umatin tayo ng mga trainings. Kasi yung mga knowledge na yan, yung mga nalalaman natin na yan, yan yung ibabagsak natin sa mga new members natin para sila matuto din, para ma-duplicate tayo, ma-delegate tayo. Okay? So, yan kasi yung magandang part yung nagbibuild tayo ng organization na kung saan lahat natututo. Ang kailangan dyan, oras. Okay? At yung oras na hindi yung instant, no? Ano yan? It's a process. Kailangan maunawaan natin yan. It's a process na kung saan bibigyan natin ng time sila, talagang tiyagaan. Okay? Tiyagaan, mapupuyat ka, magugutom ka, makukonsumi ka. Sabi nga, di ba, pinag-uusapan ng ating mga core leader, upline, pati sila, si Ma'am, nakukonsume, di ba, kay Ma'am A. Ba? It's part of the business. It's part. Kaya nga dito talagang sarap pag-usapan ng loyalty, attitude, now time, di ba? Next is, third, give time to learn yung sarili mo. Bigyan mo ng time na matuto ka. Ikaw din mismo. Di ba? Kasi, kailangan lagi kang maraming bala. Kailangan lagi kang maraming baon. 'Di ba? Yes. Dapat as a leader, ikaw yung
tinitignan. Okay? Kasi pag wala ka nang maituro sa mga downline mo, mahihirapan ka. Tama? Kasi tandaan natin, learning is a process. Non-stop yan. As long as na gusto nating matuto, okay? Basa tayo ng aklat, okay? Nood tayo ng mga motivational sa YouTube. At pinaka-importante, coaching and mentoring natin Monday and Saturday. Grabe, atinan po natin yan. Napakarami po nating matutunan dyan. Okay? Diyan natin dapat inaano yung time natin, binibigay. Kung gusto talaga natin maging successful dito sa LLIC. Tama po ba? So, yan lang po yung, marami pa, no? Actually, madami pa, no? Marami pa tayong dapat gawin. Pero, para sa akin, yan lang muna yung aking ma-share. Okay? Kasi, in building, kasi yan talaga yung importante. Okay? Yung mag-prospect, tapos turuan sila, mag-duplicate, and syempre tayo kailangan yung knowledge natin, talagang yung full of wisdom tayo lagi na talagang meron tayong maituturo, no? Sa mga downline natin. Okay? So, yun lang po, Ma'am Jen. Thank you very much po. Thank you so much. Actually, pati ako napapa, no? Ma'am Jen, idugtong ko lang. Natututo. Opo, Ano ba? idugtong ko lang. Yes Kasi po. di ba sa business natin na to, kung gusto mong matupad yung pangarap mo na mas mabilis, kikilos ka na mas mabilis. At lagi natin isa sa isip, gamitin natin na wala pong rewind. Hindi uso dito sa totoong buhay ang rewind. So kung hindi mo nagawa kahapon, hindi mo nababalik yung oras kahapon. So kung gusto mo na mabilis mo makuha yung pangarap, bilisan mong kumilos dito sa LLIC. Yan. Very well said, yan. Ma'am Amy, totoo yan. Sa pelikula lang may rewind. Hindi po tayo si Dingdong Dantes at si Marian. Oo nga. Si Ma'am ano lang yan, si Mami GM niya lang yun. Kay GM lang may rewind. Yan, totoo po yan, Yung time talaga, let's value our time. We spend it very wisely. And then, kay Sir Marco, totoo po yun. Habang binibigyan po kayo ng time ng inyong mga upline, mentor, i-appreciate niyo po yan. I-ano niyo po yan. I-extract nyo na po sila kung lagi nasa inyo, lahat na po na gusto nyo matutunan sa kanila, i-extract nyo na siya kasi darating ang time, syempre meron din siyang ibang aasikasuhin, meron din siyang ibang i-mentor, hindi lang naman ikaw, di ba? At saka lagi natin iisipin na itong taong to, tinutulungan tayo to, hindi dahil wala siyang ginagawa. Kung hindi, dahil gusto kanyang matuto, binibigyan kanya ng oras. Yun yung binanggit ni Sir Marco, yung portion ng time niya, binibigay niya sa'yo, which is very important for him or for her. Di po ba? So, value po natin yon. At ang pinakamagandang nabanggit naman ni Sir Felix, totoo po yan, parang napaganon ako, lahat naman tayo, meron tayong 24 hours. Wala pong special sa akin. Meron po ba ritong 25 hours? So, lahat. Si Ma'am Nina ginagawang 26 hours in one day. So, lahat po talaga tayo, meron lang tayong 24 hours. So, magtataka ka, bakit yung iba, laging top 1? Diba? Ayan, shout out natin. Ayan, nabasa ko, shout out Team Caleb. Bakit ang Caleb? Napakalaki ng grupo. Yan, si Ma'am Telma. 24 hours lang din naman meron sila. Yun din naman ang meron tayo. Di ba? So kumbaga, pare-pareho lang tayo. Kung ano yung meron sila, meron din tayo. Yung mga trainings nila, meron din tayo noon. So, kailangan lang i-value natin, tapos yung skills natin, expand natin. Yan. So, actually, ang daming rito, Sir Felix. Daming messages. Ang daming Yes. Sir Felix. Magbasa nga po tayo rito, Sir Felix. Yes, grabe po. Ang daming nagme-message sa atin. Thank you po. Napakaganda po ng mga message nila. Okay, so may napili po ako dito, kay, from po ito, si Ma'am Eva Lamasan. Sabi niya po, yes, tama po, yung success nakasalalay sa ating mga kamay. Kung hindi natin gawin, walang mangyayari sa atin. Success is a journey. Okay, so tama naman po, kasi talagang, kung gusto mo maging successful dito sa ating LLIC business, magsisimula po sa iyo yan. Hindi po sa upline, hindi sa upline, hindi sa company. Okay, yung company, yung GUB, mga upline support lang po yan. Pero ang success po talaga, magsisimula po sa atin yan. Okay, kung willing kang mapagod, willing kang mahirapan, okay, willing kang magsakripisyo, okay, yung success po makukuha mo. Kasi lahat ng sakripisyo
na may yung kumbaga yung sakripisyo mo dito na malaki ang sakripisyo mo, malaki din yung babalik sa iyo. Okay, kaya nga yung iba parang ayaw magsakripisyo eh. Pero gusto nila yung balik sa kanila malaki. Tama? Pero hindi po ganoon eh, hindi po ganoon ang business eh. Even yung mga malalaking negosyante na yung mga mayayaman na kasi nakikita lang natin sa kanila yung success na eh. Sarap. Hindi natin nakita yung pinagdaanan nila. Yes. Tama? Hindi nyo nakita yung pinagdaanan ng mga millionaires club natin dito. Na kung saan katakot-takot na rejection, discouragement, halos pinapalayas na ng asawa. Hindi nyo nakita yun eh. Tama? Ang nakita nyo lang yung success eh. Tama? Which is pag yun lang yung nakita mo at gusto mo agad mangyari sa yon, you can never make it. Okay? So trust the process. Tayo mga ganito mga trainings para po mas ma-develop natin yung character natin, how to achieve our dreams. Yes. Okay po? Ayan. So, magpapasa mo tayo, ma'am, or ano na? Okay lang po, kung meron po tayo yung mga isa-shout, ma'am. Shout out natin yung mga nagko-comment. Ayan. Sige, pabasahin po natin, Sir Felix. To the honor, yung ating mga nagko-comment. Teka, sino pa ba? Actually, lahat po, magaganda. Talagang, sa sobrang dami po talaga. Ayan na po. Yan, sige, shout out na lang po natin yung mga nag-heart din. Yan, si Ma'am Liz Gregorio, Ma'am Nanette, hello po. Ayan. Ma'am Ligaya P. Aguliana. Yes, ayan po. Actually, Luzon, Visayas, Mindanao po talaga tayo. No? Kaya iba, hindi masyadong familiar yung... Yan, thank you po sa nyo po. Sa join, yan. Pag-join po sa amin. Yan, so, let's move na po. Ayan, painit ng painit. Yan, 61 viewers na tayo. Kaya nga, so dito na po tayo sa last topic. Yan. So ang last topic po natin is Forever Young. Yan. Beauty is power. Diba? So dito, ayan, for me, Forever Young. Actually, ang Forever Young sa akin, hindi siya yung panlabas. Yan, Forever Young is not the natural aging process na, kunwari, katulad ko, yung age ko, kailangan magmukha akong bata. Hindi ganon. It's about embracing the mindset of positivity and enthusiasm that is commonly associated with youthfulness. It means, hindi natin kailangan magpabata physically. For example, ang edad natin, 45 tulad ko. Yung totoo, 45? Para kumigdat dito. Rewind, di ba? Oo, 45 tulad ko. Hindi natin kailangan magpa-plastic surgery or magpa-botox to look young. Hindi po yun ang ibig sabihin natin dito. Dito po sa topic na to, it's about embracing kung ano po yung attitude ng mga youth. Ano po ba usually attitude ng mga youth? Hindi po ba ano po sila? Lagi silang positive. Yan. Yes. Lagi silang positive. Tapos, curious sila sa lahat ng bagay. So, kung makukuha natin yung ganong attitude, positive po tayo kahit may mga dumarating na problems. And also, curious po tayo. Kasi, pag curious po tayo sa mga bagay-bagay, pinag-aaralan natin, lalo na kung bago. Diba? Kunwari, merong sa training, may nakita tayo. Parang gusto natin subukan. Bago to. Parang gano'n, curious tayo. So kasi doon kasi umaano yun, na pagka lagi tayong curious, mas dumadami yung alam natin. Kasi curious ka, ang gagawin mo, pag-aaralan mo. Yes. Di ba? So pag pinag-aaralan mo, matututo ka. So continuous learning nga. So connected pa rin naman yan sa attitude natin. So yun, so napakaganda ng attitude ng mga kabataan. Curious sila. Yan. What else ang ugali ng mga kabataan? They are enthusiastic. Ibig sabihin, malikhain. Ibig sabihin, ang dami nilang na-experiment. Open sila sa mga new experiences. So kung yan, gagawin din natin yan sa LLIC, katulad namin, no? Mga, sasabihin ko ba mga thunders? Hindi naman, mga hindi kami millennial. Pa-thunders lang. Millennial. Masyado. So, new talaga sa amin ng digital. Pero syempre nakikita natin sa mga kapwa LLCians, effective sa kanila, less money, less effort, 'di ba? Less time. So pinag-aaralan namin, 'di ba? Yun yung sinasabi ko na malikhain tayo, tapos open tayo sa mga bago. Kung ano yung in, sumasabay po tayo. Yan, ganyan kasi mga kabataan kung ano yung bago, mas madali, mas
dun sila. So yun ang ibig sabihin natin dun na forever young, i-adapt natin kung ano yung mga ugaling meron ng mga kabataan. Yan. And lastly, ang pinakagusto ko, yung pagiging resilient. Actually, ito ata yung diniscuss nung first ni na Ma'am Connie. Resilient, ibig sabihin, matatag ka sa lahat ng mga darating sa'yo na pagsubok, lalo din sa business natin, sa networking, hindi talaga siya madali. 'Di ba? Kahit marami tayong katuwang, hindi talaga siya madali. Pero kung gaano tayo katatag, paano natin sila i-carry? Kasi minsan, isang bato pa lang natin, umayaw lang si inindian lang tayo, nag-walk out na, ayaw na. O kaya meron naman, malaki in-invest, di ba? Nagalit sa upline niya, ayaw na din. Sinong nalugi? Di ba? Yung Mama, pinatatamaan ka ba, ma'am? Ayoko naman pangalanan, basta ako masaya. Wala. Bato-bato na lang. So, ibig sabihin, diretso tayo, Ma'am Amy. Ano masabi mo? Ayan. So, yun. So, napakaganda ng tagline po natin. Ang tagline natin, forever young. Ibig sabihin, all LLCians, tayo mga LLCians, dapat po gagawin natin ng business, ng energetic, ganun po kasi mga kabataan, vibrant, and with passion. Ayan. So, thank you so much. Yan. So, isundan naman natin si Sir Felix. Yan. So, ano naman sa'yo, Sir Felix, ang forever young? Yes, ako simple lang, maigsi lang yung sasabihin ko dito, no. So forever young, youthful and full of vitality for an extended time. Okay, so alam naman natin, 'di ba, pag LLC ka talagang yung face natin given yan na talagang makinis, glassy white skin, tama? Talagang nagagandahan at saka nagagwapuhan tayo. Okay, kasi bakit? Kasi meron tayong magandang product. Tama, we have the best product, no? Skincare product made in Korea. Kaya talagang pag ginamit itong product natin, okay, magigay mo talaga yung youthfulness and forever young. Pero syempre hindi lang doon, no? Okay, so kumbaga hindi lang kumbaga so we have to yung spirit, no, forever young in spirit and full of vitality. Ibig sabihin kailangan yung puno lagi tayo ng sigla araw-araw, no, to share our business, our opportunity. Okay? Kailangan we have to share our blessing, no? Kumbaga talagang ganoon kumbaga sabi nga, 'di ba, pagka parang bata tayo, 'di ba, na talagang sabi nga ni Ma'am Jen, full of energy, 'di ba, na talagang parang hindi ka napapagod. So kailangan maano natin 'yon, yung spirit natin na talagang na kahit nagkakaedad tayo, since yung mindset natin is forever young, okay? Full of vitality. Okay, so hindi tayo mapapagod na gawin itong business. Hindi tayo mapapagod na i-share itong opportunity. Hindi tayo mapapagod na mamundok para lang para i-share, no? Sabi nga, sino yung nagsabi na pagka yung isang barangay puro pangit pa diyan, wala pang LLIC product diyan. Okay, so yan yung mga yan yung tatargetin natin. Okay, so kailangan natin talaga dyan yung talagang mag-feeling forever young tayo, na talagang malakas tayo, masigla para yung negosyo araw-araw nating magawa. So yun lang po, Ma'am Jen. Salamat. Yes, thank you so much. Syempre, ito, fit na fit sa kaya to. Beauty's power, Ma'am. MPP Upline Amy Amado. Ayan. Sa akin naman po, forever young. Not only taking care of skin, but taking care of ourselves. Ayan, totoo po yan. Kasi hindi lang po kailangan sa outlook natin yan. Siyempre, paano ka naman magiging maayos? Paano ka magiging healthy? Forever young kung nagpupuyat ka ng sobra. Diba? Siyempre, alagaan mo rin ang sarili niyo po. Enough sleep, kain po tayo ng masustansyang pagkain. Ganun din po, siyempre, ang paggamit po ng LLIC products, nandito na po tayo sa business natin. Siyempre po, para ma-maintain naman po natin yung ating youthfulness, gamitin po natin ang tama yung products po natin. Huwag po nating sabihin o isumbat sa ating mga uplines na hindi tumatalab yung product mo. 1 month ko nang ginagamit, Tanong ko, paano nyo po ba ginagamit? Once a week, my goodness. Paano po tatalab ang product sa inyo kung ganyan nyo po gagamitin? Hindi po tatalab yan.
Baka 50 years po tumalab yan pagka ganun nyo po katipid gamitin. Siyempre, sumugal na rin po kayo sa business na to. Ipakita nyo po kung gaano ka-effective ang products. Kami po, palibasa po kami, during that time po na bumalik po yung LLIC, pa-take off na po 2022. Swerte po kami ni Ma'am Jen, pagbalik ko po, talagang ang dami po namin free products. Kaya talagang talpak po ang turo ni Ma'am Ani talaga. na isang GUB. Talagang patong po talagang ginawa namin. Tingnan nyo naman ang effect sa akin. Sa totoo lang po, ngayon ko lang po na na-feel na na maayos na ako. Kasi syempre po, during po na nagtitinda ako, hindi ka naman po pwedeng maganitong lipstick pag nagtitinda ka, te. Kuya, di ba sabihin sa'yo, ay, ang lantod naman ito nagtitinda nere. Nakaganyan pa. So ngayon lang po talaga ako nakakapag-ayos ng ganito. Yung confident ko po na buo na sa sarili ko, nabalik ko na po. Yung tipo pong before po, papasok pa lang, papasok pa lang po ako sa hotel, may dala po akong bag, palibasa po mababa po yung confidence ko. Nalalaglag po yung mga coins, na nahihiya ka kasi, parang ang tingin mo sa sarili mo bababa, kasi nagtitinda ka lang, tindera ka lang, parang ganon. Pero ngayon po, pagka pumapasok na ako, nakataas na kumaayos na itsura ko, nakakapanamit na ako na maayos. Iba po talaga ang na-build sa akin ng LLIC. Na yun po rin yung gusto ko makita na hindi lang po yung pang-outlook ang makukuha natin dito, katulad po ng mga pinagkwentuhan natin, yung pong ating pag-uugali, marami po tayong trainings, lahat po yan. Pero sa ngayon po, nakafocus talaga ako yung nagawa po ng LLIC sa buhay ko. Hindi lang po sa itsura ko, sa outlook ko sa buhay, pati sa pamilya ko, malaki po ang nabago. And nagpapasalamat po ako dyan sa aking upline na lagi ko po kabardagulan, si Ma'am Jenny Mandat po. Yan. At kay Direk Romel po na hindi nagsasawa na pag pumupunta po kami sa Nueva Ecija, mula papunta hanggang pabalik po, wala po kaming ginawa kundi mentoran niya po ako. Kaya medyo na bumait na po, mabait naman po talaga ako. Yan, bumait na po talaga ako dahil sa mga naririnig ko. Kabilaan po ba naman? May Direk Romel dito, may Ma'am Jenny dito, tama po ba? Sige. Total kwentuhan naman to. Singit ko lang, may naalala ko eh. Actually, planted yan, Ma'am Amy. Ay, talaga kasi, ba? Hindi niya alam. Ay, re-reveal ko ngayon dito sa ating FB Live. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, ayoko na talaga. Ayoko na kay Amy. Ayoko na siya maging down. Ayoko na. Resign na talaga ako. Tapos sabi ni Direk Romel, o di alam mo na ngayon. Oo na nga, ayoko na nga. Mabait na nga ako. Sabi ko. Sabi niya, sige, ako muna kay Ma'am Amy. Sabi niya, siguro naman, pag inuwi ko na siya rito, yun. Pag inuwi kaya ko na siya lagi rito, ako sinasama sa Nueva Ecija. Ngayon alam ko na. Kaya pala halos every in 1 week, 3 weeks kami nagde-date ni Direk Romel papunta Nueva Ecija. Planted ko talaga yan. Pala may kasalanan talaga. Hindi. Sorry po, nagkakwentuhan lang po. Thankful po talaga ako sa LLIC. Ngayon po, nandito ako sa business na to. Marami po na bago sa buhay ko. Ayan, nawala po ko tuloy si Sir Marco. Hindi ka namin sinisisi, Sir Marco. Wala. Ayan. Thank you po, Ma'am Jenny. Back to you. Yes po. Naku po, nawalan ng si Sir Marco. Sige, habang wala po si Sir Marco, magbasa muna tayo para baka maya-maya. Sige, may nakita ba tayo ritong shoutout muna natin, isahin natin, Sige ayan, na, si Ma'am L. Jane May Lieda. I think from Montalban to. Hello, Ma'am. Ayan. Yan. So, si Ma'am Irma Rodriguez Bando. Hindi ko alam si Ma'am Irma. From where? Yan, shout out po. Ma'am Monica de Torres Perez. Be friendly, keep smiling. Wag na wag magiging isnabera. Oh, Ma'am Amy. Ay, nakalagay pangalan mo, Ma'am Amy. Tama ba, Ma'am Monica? Ay, po ako. Si Ma'am Jen po yan. Ma'am Monica, parang may pangalan eh. Yan, wag daw isnabera. Ay, wala namang pangalan, te. Wala pa. No more puyatan, Ma'am Josephine Cruz, wag daw magpuyat. At saka yung mga GUV directors, pwede naman po tayong matulog. Sabi po ni Ma'am Ninya. Kasi kay BP Santi. Hindi ako. Magalit si Vice. Baka sabihin ni Vice, may pinapagawa ko dyan, sabi po ni Ma'am Jenny, matulog daw po.
Yari tayo. Ayan. Siyempre, Ayan. sabi naman po ni Ma'am Cherito Santos, everyday daw po with prayers and believe in yourself. Tama po ba, Sir Felix? Pastor, Pastor yung po ang Felix. ano ni Ma'am Cherito. Being Ano? with the Lord makes lifetime happy and great perseverance. Yeah. Comment naman po tayo dyan. Yes, tama. Ikaw yun, sir. Pastor, di ba? Ano ulit yung comment? Kasi Ang comment nabisi po ako niya, dun siya po, si Ma'am Cherito, everyday with prayers and believe in yourself. Totoo po yan. And syempre, with the Yes, Lord, yes. makes lifetime happy and great perseverance. Medyo i-ano lang natin dahil nawawala pa si Sir Marco. Yes, tama po. Actually, prayer po is powerful, no? Kailangan po talagang marunong tayong tumawag kay Lord, no, sa lahat ng pangangailangan natin. Kailangan, kumbaga lahat po ng pangangailangan natin, kailangan tinataas po natin kay Lord yan. Kasi sabi ko nga kanina, lahat po ng meron tayo, kay Lord galing yan. Okay? So kumbaga dapat, yung mga skills natin, yung mga knowledge natin, hindi sa atin yan kay Lord yan. Kaya, kumbaga pinahiram lang sa atin. Kaya napaka-importante, dito rin sa business na dapat everyday na ginagawa natin yung business, kailangan pinagpe-pray na natin. Okay, bago pa man tayo lumabas, lumarga, meron tayong kakausapin, kailangan i-declare na natin yan. Okay, ipag-pray na natin agad kay Lord. Kasi pag sa kanya natin pinagkatiwala lahat ng gusto natin, ibibigay niya po yan. Tama. Basta, syempre, ipag-pray natin, pero syempre may part din tayo talaga. Gagawin din natin yung best natin. Kaya sabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao. Diba? Magsipag din talaga. Kahit anong prayer mo, yes, bibigay ni Lord yung prayer. Pero kung nag-pray ka lang pero wala kang action, lalong hindi ka bibigyan ni Lord. Baka kung makakababae, mabatuhan ka pa nun. Kasi bakit? Kasi puro ka lang pray, walang action Tama, kailangan kasi may action Yun yung pinaka-importante. Okay? So dapat everyday po, no? Sabi ko nga, pagkatiwala natin kay Lord, pero Start of the day talaga prayers. Yes, prayer muna. Declare natin yung mga gusto natin. Then, let's do our part. Let's do our best, especially dito sa ating negosyo, LLIC. So, yun po. Ayan, thank you so much, Sir Felix, no? Si Ma'am Ligaya Aguiliana, age just a number. Ano po sabi niya? Ayan, welcome back, sir. Welcome back po. Ayan. So, ayan. Ba't hindi ko na nabasa yung iba? Actually, marami pa nag-message, pero hindi ko na siya mababa. Teka lang ha. Si Ma'am Teresa, hello po. Ayan. Okay. Si Ma'am Monica, be friendly. Ay, ito na nga po pala yung kanina. Inuulit ko lang. Ma'am, pa-shoutout daw po sa Team Perseverance Worldwide. Shoutout sige po. Ayan, kung may nababasa po kayo, shoutout po natin. Shoutout po. Thank you so much po. Ayan, wala na po tayong tulugan. Pwede naman po. Kaya lang ang beauty natin, baka mangarag na po tayo nito. Ayan, so how about Sir Marco? Mukhang Ano po ba? Yes. Pasensya na po. Nagpa-miss ka po ba sa amin? Na-miss ka namin. Bumigay yung laptop natin. Yes, Sir Marco. Baka nakalimutan mo yung topic natin, Forever Young. Yan, so Forever Young, meron ba akong dyan? Yes po. So actually, Forever Young, simple lang po sa akin, ito lang. Means positive attitude and love for life. We grow old when we quit playing. So dapat daw naglalaro pa tayo. Ganun ba yun? So, sorry, linawin mo yan. Binabanggit ko na si Ma'am Gina. Being positive, nakakatulong to para tayo is maging young and syempre love for our life. Paano ba natin minamahal yung buhay natin? So, syempre, kung mahal natin yung sarili natin, dapat yung mga bawal kainin, hindi natin kinakain. Masarap yun. Yung mga bagay na alam natin na dangerous sa ating health, hindi natin di ba tinitake or iniinom, alam na natin kung ano yun. So yung mga alak, di ba, yung mga
sigarilyo. Alam natin na yan Bisikleta. ang pagbigay sa atin ng magandang hindi makakatulong para makuha natin yung pagiging young. And about naman dito sa we grow old when we playing. So for me po, kasi kanya-kanya tayo ng edad eh. So we need only do at every age what harmonizes with it. So gawin natin yung mga bagay na kung ano yung masaya tayo. Kasi pag masaya tayo, di ba, nakikip natin yung pagiging young natin. At syempre, nandito tayo kay LLIC, dapat talaga ginagamit natin yung product natin. Para naman, kasi yung paggamit ng product natin, alam naman natin ang effect niyan. Kung 34 years old ka, you look 24 years old, di ba? 10 years ang binababa natin kapag ginagamit natin yung ating mga premium Korean products. So kaya po, dahil mahal natin sarili natin, huwag po tayong manghinayang. Di ba? Yung product natin, marami nagsasabi, medyo pricey. Ano ba yung value ng buhay mo? Magkano ba yung value mo? Di ba? Happiness. Yung sa 2,400 ng ating cleansing foam na mamahalan ka, magkano ba yung value mo? Di ba? So, actually, dito po sa pagiging distributor ng LIC, katulad po ng karamihan ngayon na nanonood sa atin, yung product, pag ginamit mo talaga siya, ang ibibigay talaga sa atin yan is yung ating glowing skin, magiging looking young, na alam naman natin pangarap ng lahat yan eh. And syempre, sabi nga ni Ma'am Jen kanina, hindi lang naman sa panlabas na nakikita yung pagiging forever young eh. Syempre, yung heart natin, di ba? Yung pagiging positive naman, alam natin yan kay Pastora, di ba? Si Pastora, pag tinanong mo kung ano yung edad niya, 25. Every time na mag-ano siya, 25. Kasi positive, di ba? Pag positive, sinasabi mo, attract positive. Nagiging itsurang 25 ka talaga. Di ba? Pansinin natin si Pastora ngayon. Hindi natin ma-identify kung ilang taon na ba talaga eh. Bagets. Hindi kilala personally kasi grabe po yung binata ni Pastora dahil sa paggamit ng mga products po natin. At sa mga iba pa po nag-testimony, 'di ba, sa product po natin na talagang we are look younger. Wala na naman. Wala ba? Hindi, nandiyan ka pa. Ay, hindi na. Nandiyan ka pa. Nandito pa kami. Ayan, so, lipat lang pala. So, thank you so much po, Senior Coach Jen. Medyo kumain na tayo ng mamang oras sa pagkawan. Thank you so much po. Enjoy naman sila, hindi tayo nabawasan. Oo nga, Ma'am Charita, thank you po. Nothing is impossible if we strive hard to work more and more. Anybody being met must be shared the blessings of being fresh, beautiful, and look at it. Yan. So, love from Josephine Cruz. Ayan, from Ma'am Emily. Good morning po. Shout out po to all Team Success, especially Team Success Cebu. Yan. So, hello po. Ma'am Jen, so, shout out ko na rin yung pamilya ko. Nandito na naka-ano na tapos na tayo. Ngayon lang ata pumasok. Sige po, bago po tayo magpaalam, kayo po, baka meron po tayong merong hindi nabasa. Ayan. Yan, si Ma'am Mary Jane Fordan. Yan, thank you po. Team Success from President Ross Mindanao. Ma'am Mary Jane Fordan. Ayan. So, Ma'am Facundo Justin, ito po, ngayon na siya nag-comment. Always remember that negative thinking leads to unhappiness. Unhappiness. Ayan. So, yan, syempre, nakasupport po ang ating nag-iisang mentor. Yan, Mentor Telma Dayaw. Ma'am, thank you po. Thank you po. Thank you, Telma. Thank you. Chocolate po namin pagdating ni BP. Thank you po. Kasali ka ba doon? Kapamilya ka ba? Sabi mo yung pamilya mo nandito. Unahan ko na. Thank you po. Ma'am Telma. Ayan, sabi ni Ma'am Irma, beauty is power. Yan, totoo po yan. Ayan, bakit si Direk Romel sabi niya, aray ko? Ayan, so thank you so much po. Ayan, so actually, nabitin po kami dahil masyado pong maraming, masabi ko madadaldal. Totoo. Ang aking mga kasama po dito. Pero, medyo na po tayo sa oras. Ayan, so, Ma'am A, sino ba unahin natin? Sir Felix, ikaw muna. Any parting words? Ayan, bago tayo tuloy ang magpaalam sa kanila.
Yes. Maraming salamat, Ma'am Jen. So, una po sa lahat, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa isa't kalahating oras ng masayang kwentuhan about loyalty, about attitude, time, and forever young, beauty is power. So, talagang isa po itong isang pribilehiyo po para sa amin na makapag-share ng aming wisdom and knowledge about sa aming mga experience and natutunan po dito sa LLIC. So, this is the starting point po ng ating paglago, no, dito sa ating business. So sana po is magtuloy-tuloy po tayo sa ating negosyo, gawin po natin to everyday, gawin po natin ito ng masaya, okay? Ng masaya, ng ini-enjoy natin, okay? Na sabi nga, 'di ba, talagang everyday yung ginagawa natin is unahin natin si Lord, no? Talaga ipag-pray natin sa kanya yung mga gusto natin. So, with that po, maraming pong salamat at magandang gabi po sa atin. Thank you po, Upline Felix. Ayan, habol ko lang po no ang ating pinakabatang SBDO. Shout out po, ayan, kay SBDO Gilbert, Sir Gilbert de la Calzada. Shout out daw sa kanyang whole family nandiyan daw nanonood. Thank you po. Ayan. Thank you po. Team Unstoppable Dreamers. Yan. Watching from Ozamis City, Misamis Occidental. Yan. So, sir, dali mo naman kami dyan. Wow, papayagan ka ba, te? Sabay gano'n. Joke lang po yun. Yun po. So, thank you po. Thank you po sa time. Ayan, Sir Marco, any parting words po? Yes, Ma'am Jen, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin hanggang sa last part. Hanggang ngayon po, ang dami pa rin pong nanonood. So, thank you so much po sa inyong lahat. And tuloy-tuloy lang po natin yung nasimulan natin dito kay LLIC. Huwag po tayong manghinayang sa mga time na binibigay nating time pag-attend ng mga ganitong actually, this is, parang training na rin ito. Kahit pa paano may natututunan tayo. Tama po ba ako doon? Meron naman. Sana po may natutunan. Yes. Meron ba sila natutunan? So, wag tayong manghinayang sa binibigay nating time. Kasi, di ba, yung sabi nga, what you sow, you reap. So, kung ngayon, nagtatanim tayo ng time, nag-aaral tayo, ma-attend tayo ng mga training, di ba? So, ina-apply natin mga natutunan natin. Huwag po tayong manghinayang doon. Kasi darating po yung time, time din yung aanihin natin. Time para magpahinga. Yes. Time para i-enjoy yung malaking kickstay natin dito kay LLIC. Yes. Ngayon, kulang ka sa tulog dahil kakahataw kay LLIC, it's okay. Pag dumating yung sowing time, believe me. Matutulog ka tabi ang pera. Kumbaga, mararanasan mo yung mga, actually, personally, dito sa LLIC, hindi pa po ganun kalaki yung income natin. Diba? Pero one good thing po, marami tayong mga natututunan na dapat pala i-prepare muna itong mga bagay na to para ibigay sa atin yung mas malaking big break natin. Diba? Yes. Sabi nga, breakout muna bago yung breakthrough. Diba? So, tuloy-tuloy lang po tayo. Dito kay LLIC, lagi nating sinasabi yan, dream your wildest dream, create your own destiny. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Ang LLIC po talagang grabe. Naka-take off tayo, sabay lang po tayo sa paglipad. Okay? Kasi kung hindi tayo sasabay, may iwan talaga tayo. So, wag po tayo magpapaiwan. Sama-sama po tayo. Lahat po tayo dito, papunta po tayo sa success. So, thank you so much po. Thank you po. Yan, thank you po. Upline Marco Simbulan. Ayan. So, ang dami pa rito. Kaya lang baka abutin tayo ng shoutout kay Ma'am Fe. Ayan, kay Ma'am Monica de Torres Perez Pingoy. Shoutout po. Thank you po. Thank you po. Hindi nyo kami iniwan. Ma'am Gina, parang kilala ko ata to. Lagot ka, Sir Marco. Ayan, thank you po. Thank you po sa mga hindi nang iwan sa amin up to the end hanggang sa matapos po kami. Ayan. So, any parting words po, Ma'am Amy? At yung time po natin medyo limited na. Ay, salamat po sa lahat po ng nag-stay tuned po sa amin. 61 viewers pa rin po tayo sa ngayon. Salamat po. Tosho, arigato gozaimasu po. Ayan, salamat po sa inyo lahat. Oy, may review. Talented to team. Ayan, salamat po sa inyo. Hindi kami ready ron
Ayan, sinasabi ko sa inyo, lagi kayong aware. Oh. Diba? Ayan, syempre po, nakaina po tayong lahat dito. Lahat po tayo nag-invest na dito. Bigyan na natin yung best effort natin talaga. Kung gusto natin matupad ang mga pangarap natin na mas mabilis na oras, gawin po natin, ihataw po natin. Kung gusto po natin, in 10 years, upline pa rin po tayo, huwag na po tayo gumano. Diba? So dito po seryosohin natin lahat ng mga bagay-bagay. Mukha lang po kami hindi seryoso dito. Pero seryoso po kami. Binibigyan ko na po kayo ng talaga natin maging forever young, di ba? Kaya lagi tayo nakasmile. Ayan. I-grab na po natin lahat ng opportunity binibigay po sa atin ng ating office po, ng LLIC po. Kasi po yung pagmamahal po binigay po nila sa atin. So tayo tanggapin lang po natin at ibalik po natin sa kanila. Wala pong ginusto ang LLIC po, kundi lahat po tayo guminhawa po ang buhay. So yun lamang pa, Ma'am Jenny, back to you. Aking kabar na gulan. Ayan, shout out po, hindi ko ata nabasa kanina, si Ma'am Emily Sincierto. Thank you po sa mga, ang dami pa rin, pero baka mapatayan na tayo ng ano. 63 na tayo, dumami pa lalo. So thank you so much po. Thank you po sa ating SCM family. Yan, kay Sir Daniel. Siya po yung ating technical director dito. Yan. Sa ating mga host. Si Sir Norbert sa office, no? Si Sir Norbert and si Ma'am Telma, thank you so much. Sa ating mga BODs. Ma'am Nina, thank you po. Kahit may sakit kayo, nakatune din kayo. Thank you po. Wala kang baka titingnan niya kung papaluin niya tayo. Ayan. Bye! Thank you po! Hello po. Ayan, thank you so much. Thank you po. Sa Luzon, Visayas, Mindanao ng mga distributor. Thank you so much to all SBDOs, MPP,